Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ito pong isang medyo nakikripihan lang ako, no, sa post ni Kitty Duterte mga kababayan dahil tila ito pong ating dating Pangulong Duterte mga kababayan, no, ay tila namamaalam na po. Yan po ang ating aalamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pakiclick na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? At syempre shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so ito mga babayan, ating pag-usapan, no. Ito pong isang post, no, ni Kitty Duterte, no, na tila parang medyo nakaka-creepy lang yung dating mga babayan, no, dahil ayon nga po dito. Ayan, no, yung post na yan mga babayan. Ayon dito sa balita, no, sabi dito, Digong, may mensahe sa mga anak at apo, no? Yan po yung sabi dito mga kababayan. Ano sa palagay ninyo itong mensahe na to ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang mga anak at apo? 'Di ba? Syempre iisipin na naman, no, ng ibang tao dito na tila namamaalam na o nagpapaalam na itong dating Pangulong Duterte. Kasi medyo creepy lang yung message mga babayan eh, 'di ba? Minsan may mga ganito na parang biglang nagbibigay ng mga huling habilin, lahat kinakamusta, lahat binibigyan ng payo, no? Tapos lapasa din bigla, 'di ba? Ito basahin natin, no. Nagbigay ng mga mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pamilya. No? Sa lahat daw po, sa kanyang pamilya, mga babayan, simula sa mga anak hanggang sa apo. Yan, no? Sa Instagram story, ibinahagi ni Veronica Kitty Duterte ang mensahe ni Digong sa mga anak na sina Vice President Sara Duterte, Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, at great grandchild na si Mira, mga babayan, pati yung apo, no? Nagbigay siya ng mensahe. Na nakakatuwa lang dito mga babayan, no, hindi ko lang pero dito ko lang ata napansin to sa Abante News Online. No, ang tawag dito, tinawag na Digong, no, itong si dating Pangulong Duterte. Si Digong ay nakakulong ngayon sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Digong din tawag no. Anyway, yun naman kasi talaga 'Di ba? Parang palayaw niya yun Kagaya niyan sila Paulo Duterte, tinatawag natin pulong kasi yun yung palayaw nila. 'Di ba? Hindi naman sa hindi natin sila nirerespeto. Sabi nga natin, no? Kahit ganyan yung ating ganyan yung kanilang mga ginagawa, kung kahit taliwas man 'yan, no, sa ating tawag natin dito, paniniwala, dapat irespeto pa rin natin sila. 'Di ba? Kaya irespeto pa rin sa tao. Yung mga DDS lang naman, ng mga walang respeto talaga. 'Di ba? Kung makamura sila sa pangulo natin, napakawagas Ito, basahin natin, mga babayan, no? Ayan, no? Yung post na 'yan, mga babayan, no? To Veronica and Mira. Yan. I love you. You are growing up beautifully. And you are my eternal joy. To Sara, Paulo, and Baste, I love you all. I am so proud of what you are doing and how you hold high the name of our family. No? Yan po, mga babayan. Mahal na mahal daw po niya. Itong si Sara, Paulo, at si Baste, mga babayan. At proud daw po siya, no, sa ginagawa nitong kanyang mga anak, no, sa pagtataas, hold high ng kanilang pangalan, no, o yung pangalan ng kanilang pamilya, mga kababayan. Talagang proud na proud po sila. Ito matindi rito, mga babayan, no.
Ayan. I-zoom lang natin. Wala na bang mai-zoom yan? Ayan. Pulong. Do your job and do what is right. No? Gawin daw ni Pulong yung kanyang trabaho at kung ano yung tama, mga babayan. Inday, keep up your good work. God will remember it. No. Yan po yung kanyang payo. No, kay BP Sara. Keep up your good work. Wow, very good. Baste. Oh, ito naman yung payo niya kay Baste. Add more girls and to add your headache. More success, Mayor. Walang yan. Parang inano niya pa. Ano tawag natin dito? Kinonsinti niya pa yung ginagawa ni Baste, mga babayan. Yayak na ba si Baste? Hindi ko lang alam, no? Kitty, stay beautiful and earn more money. Talagang pera parang no? Sila yung nai-intact mga babayan, hindi nawawala sa pamilya nila na talagang kailangan may pera pa rin kayo. No? Mira, study hard and remember that Dada loves you very much, mga babayan. So yan po yung mensahe ni dating Pangulong Duterte dito sa kanyang mga anak at mga apo. Medyo nakaka-creepy lang ang dating, mga babayan. Sabi ko nga, kasi nga, medyo parang yung style nung pagbibigay ng mensahe, inisa-isa sila. No, medyo nakakatakot lang yung mga ganitong klaseng mensahe. Well, di naman natin pinapanalangin, no? Pero kasi yun yung maiisip, no, ng ibang mga kababayan natin na medyo nagpapaalam na ba ang dating Pangulong Duterte? Tignan natin yung mga komento dito, mga kababayan. Ano sabi dito? Best advice yung kay Baste. Ano ba yung kay Baste? Add more girls to add your headache. Add more girls daw. Eto may nag-condolence, mga kababayan. Sabi naman dito, panibagong drama, pakulo na naman. No, style na naman, syempre. Diba? Yun yung sinasabi nila, mga kababayan. Diba? Parang parang kailangan nilang makakuha ng simpatya, no? Parang ganun. Yung sinasabi dito, simpatya ng mga DDS dahil yung mga nangyayari sa ngayon, no? Medyo nasisira na, no? Itong mga DDS at unti-unti na silang bumabagsak, mga kababayan, no? Each more money daw. Talagang inclined sa pagpapadami ng salapi. Alam na this. Grabe. Ito, puro drama ang puta. Gina G. Okay? Ano pa ba yung mga komento rito? Actually, yung bago pa tong post na to, mga babayan, itong balita na to. Kaya siguro konti pa lang yung komento dyan. At dito naman, ayan, no? Meron naman post. No, itong si Paulo Duterte. No, itong post ata na to is August 3, 2025. Ayan, magkakasama sila. No, itong si Paulo, yung mga anak. Ayan, si Paulo, si Baste, si Sara, at saka itong si Kitty Duterte. Mukhang nagmi-meeting, mga kababayan. Adversity teaches many things, but a sibling teaches you how to stand through it without falling alone. No? Kailangan, mas maganda raw talaga yung sama-sama sila, mga kababayan, di ba? Davao City Representative Paulo Duterte emphasized the strength of sibling bonds during tough times, sharing a family photo with VP Sara Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte, and their half-sister Kitty as their father, former President Rodrigo Duterte, remains detained in The Hague over crimes against humanity charges, mga babayan. No, ito parang sa gitna raw ng pagsubok siguro sa kanilang pamilya, mas maganda raw na magsama-sama sila. No, mas parang sa lahat ng problema, no, ang naging lesson sa kanila, no, naturuan sila, mga kababayan, ng ganitong sitwasyon na magsama-sama sila, mga kababayan, no? Dahil sa pagsasama-sama nila ay nagiging mas matatag sila. Di ba?
Sabi nga dito, mga babayan, yung picture daw na yan ay Pamilya Kadiliman. Ito pa, pamilyang mas maraming ngaw-ngaw kaysa gawa. Yun yung nakikita ng taong bayan eh. Yun yung nakikita ng mga kababayan natin eh. Na puro sila daldal, puro sila salita, mga kababayan, no? Pero hindi ganun karami talaga, no? Kung titignan natin. Gaya niya si VP Sara Duterte, ang daming salita ngayon, puro banat sa gobyerno, no? Pero wala, hindi siya nagtatrabaho, di ba? Filipinos are not that stupid, nor fanatics to that kind of family. No way na papayag tayo na isang pamilya lang na puno ng kadramahan at anomalyang di hamak. Di ba? Sino nga ba yung mga dekalibring kriminal na pang international criminal court? Oh? Pamilyang nagpapagulo sa bansa at nagpapawatak-watak sa mga Pilipino. Ito kasi yan, mga kababayan. Yung sinasabi nga natin na sa kanilang ginagawa, no, naghahati-hati yung mga Pilipino. No? Totoo naman to eh. Diba? Imbis na suportahan natin yung ating gobyerno, suportahan natin yung ating pamahalaan, sa kanilang ginagawa, mga kababayan, no, nahahati talaga yung mga Pilipino. Imbis na magkaisa tayo, no, nagkakasira-sira. So ano magiging impact niyan, mga kababayan? Imbis na gumagalaw na maayos yung ating gobyerno, hindi sila maagalaw kasi mas nahahati yung kanyang yung focus, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Buti nga ngayon eh. No, tuloy-tuloy na siguro naisip ng pangulo natin, tama na 'yan, no? Nanggugulo lang kayo, ginugulo niyo lang yung diskarte ko. No, mas maganda siguro wag na natin sila pansinin. No, itigil na natin yung yung pagpansin dyan sa mga yan, sabi siguro ng ating Pangulo, no? Nagtrabaho na tayo, pabayaan na natin kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Parang ganun siguro, di ba? So, ito, ano masasabi nyo dito, mga kababayan, no? Na, ano sa palagay ninyo? No? Namamaalam na ba o nagpaparamdam na itong dating Pangulong Duterte? Comment nyo lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito po ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.